Una sa lahat, direktor ng banda sa isang high school sa Alabama sa Amerika ayaw papigil sa pagpapatugtog sa stadium kahit pinapatigil na ng mga pulis. Kaya ang ending, inaresto siya at kinuryente pa. Ang buong detalye kaugnay niyan, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Minorya sa Kamara, inalmahan ang pag-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos sa panukalang budget. Gusto raw itong madaliin para hindi na mapagdebatehan. Vice President Sara Duterte na nasa Education Summit sa South Korea. Muling ipinagtanggol ang confidential funds ng DepEd. Nag-viral na lunok pera modus sa NAIA, iniimbisigan kung may nangyaring sabwatan. Aabot sa 60 tauhan sa airport, pinarusahan. Away na magkakaibang partido itinuturong ugat ng gulo sa pinaratangang kulto sa Surigao del Norte. Umano'y siyabulap ng grupo ipinasilip sa News 5 para pabulaanan ang aligasyon. Paligid ng Bulkang Taal, nabalot sa volcanic smog. Ilang bayan sa Batangas nagdeklara ng walang pasok bukas. At Catherine Bernardo, trending matapos rumampa tanggapin ang kanyang award sa Seoul, South Korea. Away partido raw ang punot dulo ng issue sa grupong Socorro Bayanihan Services na pinaratangang kulto. Ipinasilip din sa News 5 ang kanilang leader na kung tawagi Senyor Aguila ang kanilang White House para pabulaanan na isa itong siyabulab. Nasa frontline na balitang yan, Mon Gualvez. Mula Siargao Island, halos 2 oras ang biyahe sa bangka at tricycle o bao-bao para marating ang Sitio Kapihan, ang lugar ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa bayan ng Socorro sa Surigao del Norte. Hindi sementado ang daan at bago makapasok sa mismong kapihan, kailangang ilista ang pangalan. Mainit ang pagsalubong ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa amin. Kilala bilang civic organization ng SBSI dito sa Surigao del Norte. Pero bigla umanong nabago ang kanilang imahe nang isiwalat ni Senator Risa Ontiveros na pugad umano ito ng prostitusyon, ilegal na droga at karahasan. Humarap sa amin ang 23 anyos na leader ng grupo na si J. Renz Kilario o kilala sa tawag na Senior Aguila. Aminado siyang nasaktan sa mga alegasyon. Yung sabi ni Senator Risa Ontiveros, yung mga sinabi niya is parang para sa amin unfair naman. Kasi kahit staff lang niya, hindi naman dito pumunta. O kahit siya, ni Anino niya, hindi pumunta. Sana pakinggan din namin yung panig ng buong komunidad rito. Para makita talaga yung buong katotohanan. Isa-isa rin niyang sinagot ang mga alegasyong pinupukol sa kanya, kabilang ang pagtawag na kulto sa kanilang organisasyon. Matatakot ako sa Diyos, sir, kung ganyan. Kasi may takot ako sa Diyos. May takot ako sa Diyos. Sa Kristan nga ako, sir. I am believers of God. Hindi rin totoo ang mga akusasyon ng pangmomolestya sa mga menor de edad nilang miyembro. Pero aminado siyang mayroong nangyayaring early at fixed marriage sa grupo. Kasi parang nanonatong Socorro yung tradisyon na parang sa mga Chinese na may arranged marriage, early marriage. Yung kasi kahit nga hindi naman dito kasi buong Pilipinas. Pero dito sa Socorro, hindi kami yung lang may issue rito. Mayroon ditong issue sa buong organisasyon. Kung kulto kami, kulto lahat ng Socorro. Bakit sininggle out lang kami?
Ipinakita rin niya sa amin ng kanilang White House na umano'y Shabu Laboratory na mariin nilang pinabulaanan. Ano mang sa bulab din siya daw? Oo. Sinasabi nila na box daw ng armas. Pati ang mga kahon na inakalaro na lalagyan ng mga baril. Ito pala yung sinasabi nila na lalagyan ng mga ano. Armas. Oh. Ano mong purpose namin dyan? Baka yung tripod akala nila armas. Ipinasilip din ng grupo ang sariling radio station, recording booth at tahian. May makeshift classroom din para makapag-aral ang mga batang miyembro. Malayo yung school namin dito. We are really asking help. Mayroon na pong mga taga-ibang lugar na nagmanifest ng tulong pero baka po maapektuhan sila sa naging issue ngayon. Mahigit 1,000 pamilya o aabot sa halos 4,000 individual ang piniling manirahan dito sa bundok at maging bahagi ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Isa lamang ito sa nasa 60 organisasyon sa buong bayan ng Socorro. At tingin ng grupo, posibleng away ng magkakabilang organisasyon ang ugat ng umasbong na issue. Kahit kapos sa budget, dadoloro sila sa pagdinig ng Senado sa September 28. Umaasa ang grupo na mabisita rin ng mga mambabatas sa kanilang komunidad para malaman ang tunay nilang sitwasyon. Nakatakda namang dumating sa lugar ang Commission on Human Rights para gumawa ng hiwalay na investigasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Iniimbisigan na ang posibleng sabwatan ng mga tauhan ng NAIA sa nag-viral na video ng Lunok Pera Modus. Sinampa rin ng kasong administratibo ang sangkot na security officer. Nasa frontline ng balitang yan si Shala Francisco. Matapos mag-viral ang video ng security screening officer ng NAIA na nilunok umano ang nawawalang $300 ng isang pasahero, pinulong kaninang umaga ang mga checkpoint supervisor at terminal chief ng Office for Transportation Security o OTS. Kahit daw kasi nagigpit na sa hiring at sa pagbabawal ng pagsusuot ng jacket at uniformeng may bulsa, nangyayari pa rin ang nakawat sa paliparan. We should convert this as a challenge for all of us. Papayag ba kayo na ito na talaga ang maging reputasyon natin sa buong bansa o sa international community? Sa ngayon, 60 personnel na raw ang pinarusahan dahil sa iba't ibang paglabag. Kabilang sa planong gawin ngayon ng OTS ang dagdag pagigpit sa manual inspection. Base sa investigasyon ng OTS, posibleng may naganap na sabuatan sa nakunang pagsubo ng umano'y pera ng naturang screening officer. Ang duda ng OTS, may kinalaman din ng supervisor na nagbigay ng tubig sa lumunok na officer at ang x-ray operator na siyang nag-utos ng manual na inspeksyonin ng bagahe ng pasaherong nawala ng pera. Naka-preventive suspension na sila. Sinampahan na rin ang mga sangkot ng kasong administratibo, particular ang grave misconduct, at inihahanda na ang kasong kriminal. We will also aggressively pursue the filing of the criminal case. Pero ito, in coordination na sa Philippine National Police Aviation Security Group at saka sa prosecutor's office natin dito sa Pasay. Tinitingnan namin na yung complaint sheet na pinilapan niya, yung proforma complaint sheet na pinilapan niya sa MIA would suffice. But right now, our investigators are actually gumagawa sila ng paraan para makipag-ugnayan doon sa Chinese national. Sa kabila niya nanindigan ng screening officer na hindi pera ang sinubo niya sa video, kundi tsokolate lang daw. Wala rin daw nakuha sa kanyang pera ng kapkapan siya ng mga otoridad. Sabi may kinain lang siya na tsokolate ba yan o ano. Pero kung makita natin doon sa video na nag-circulate, hindi naman ganun normal na pagkain ng mayroon pang tayong nakita, tinutulak-tulak niya ganun. Isa po yun sa aming procedure na hindi po pwedeng kumain sa aming checkpoint. So doon pa lang, meron na siyang talagang administrative violation. Hindi naman kumbinsido ang OTS sa palusot ng officer ng ninakawang pasahero sa NAIA kung saan sangkot ang mga tauhan ng OTS. Kaya si Transportation Secretary Jaime Bautista napupuno na raw. Inatasan na niya ang DOTR na sampa ng reklamo ang nag-viral na screening officer. Ayon sa Manila International Airport Authority, walang puwang sa paliparan ang mga tauhang sumisira sa kanilang reputasyon. Para naman sa ilang senador, nakakagalit at nakakahiya ang nangyari. Naniniwala rin ang chairperson ng Senate Committee on Public Services na si Senator Grace Poe na maraming kasabwat sa nakawan sa NAIA. Si Senate Majority Leader Joel Villanueva naman, inaalala ang epekto nito sa ating turismo. Tanong tuloy niya,
Paano makukumbinsi ang mga turista sa bagong slogan na Love the Philippines kung may banta agad sa seguridad sa NAIA? Para naman ni Senator JV Ejercito, dapat nang taasan ang sweldo at benepisyo ng mga empleyado ng NAIA para hindi sila matukso sa katiwalian. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Ibang balita, suspendido na po ang klase sa ilang lugar sa Batangas sa epekto ng volcanic smog mula po sa Bulkang Taal. Kita sa mga litratong ito, pasado alas 9 kaninang umaga, ang makapal na volcanic smog sa ilang bahagi ng Tagaytay. Nabalot ng makapal na smog ang lugar. Dahil po dyan, wala nang pasok bukas sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa mga bayan ng Balayan, Calatagan, Lian at Calaca sa Batangas. Ayon sa PHIVOLCS, nasa alert level 1 pa rin ngayon ang Bulkang Taal. Ibig pong sabihin, hindi ligtas at pinagbabawal ang pagpunta sa permanent danger zone ng bulkan. Sa pinakahuling monitoring ng PHIVOLCS, umabot sa 4,569 tonelada ng sulfur dioxide o asupre ang nilabas ng Taal ngayong araw. Pakanluran Timog Kanluran ang galaw ng usok, kaya wala raw kinalaman ang pag-aalburuto ng Taal sa bumalot ding smog sa Metro Manila. Pero sa Batangas, inabisuhan na ang mga residente doon na magsuot ng mga face masks. Kung wala namang kailangan gawin sa labas, tumikil na lang ng loob ng bahay. Isarado ang bintana at ang pinto at huwag tayong mag-expose. Alam naman natin ang chronic exposure nito ay masama sa health natin. Ulat panahon naman tayo, pumalo sa 48 degrees Celsius ang heat index o damang init ngayong araw sa Apari, Cagayan. Nasa danger level na po yan. 45 degrees Celsius naman ang naitala sa Kasiguran, Aurora, na sinundan ng 43 degrees Celsius sa damang init sa Lawag City at Baler. Dito sa Metro Manila, 42 degrees Celsius ang pinakamainit na naitala. Gayon din sa Tanawan, Batangas, pati na sa Infanta at Alabat sa Quezon. Sa forecast ng Pag-asa, posible pang magpatuloy ang danger level ng heat index hanggang sa mga susunod na araw dahil ito sa monsoon break. Pero kahit mainit ang panahon, may tsansa pa ring umulan sa ilang bahagi ng bansa. Dahil naman ito sa Intertropical Convergence Zone o yung pagkasalubong ng dalawang hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere at localized thunderstorms. Kabilang sa mga posibleng ulanin ng Metro Manila, Palawan, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Wala namang nakikitang sama ng panahon sa ngayon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pinalaga naman ni Minority Congressman Franz Castro ang pag-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos sa panukalang 5.768 trillion pesos sa national budget. Pinaiikli raw niya ng oras para mas mabusisi ang pondo. Nasa frontline ng balita yan si Maricel Halili. Panglingkod. Raratsadahin para hindi na mapagdebatihan ang husto. Ito ang nakikitang dahilan ng minorya ng Kamara kung bakit pinacertify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2024 General Appropriations Bill. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, mabilis na nga ang inilaang 7 araw na plenary debates ng House Committee on Appropriations kumpara dati na tumatagal ng 10 araw. Nitong Martes, nagsimula ang debate sa 5.768 trillion pesos na panukalang national budget kung saan mainit agad na pinagtalunan ng kontrobersyal na confidential funds ng mga ahensya ng pamahalaan. Nagtataka kami, bakit urgent? 2024 pa naman ito gagamitin. So, ano bang ibig sabihin nito? Pabibilisin nito yung aming mga deliberasyon sa iba pang mga ahensyang natitira, lalong-lalo na itong OVP, OP, itong DBM. Sa sulat ng Pangulo sa Kongreso, ipinunto niya ang kahalagahang maipasa agad ang panukalang budget para hindi maantala ang mga operasyon ng gobyerno. Kaya ayon kay House Speaker Martin Romualdez, target nilang ipasa sa Kamara ang GAA sa Biyerkules, September 27 o bago ang session break ng Kongreso para agad itong maiakyat sa Senado, maratipakahan hanggang sa maipadala sa tanggapan ng Pangulo. We hope that he will be able to sign before Christmas para yung sa ginagawa po natin, binibigyan natin ang ating mga kapatid sa Senado sufficient time to review and to actually introduce amendments para maibabay natin by end of November.
Pinamamadali rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpasa sa Senate Bill 2432, ang panukala na naglalayong magtatag ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Council at pabigatin ang parusa laban sa mga sangkot sa agricultural economic sabotage. Base sa panukala, pwedeng maparusahan ng habang buhay na pagkabilanggo at pagmultahin ng triple sa halaga ng agricultural at fishery products ang sinumang sangkot sa economic sabotage, gaya ng smuggling, hoarding at kartel. Kabilang ang panukalang ito sa Common Legislative Agenda na pinag-usapan sa 3 Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa Malacanang kahapon. Ayon kay Senate President Mig Zubiri, halos kalahati na ng 20 legislative agenda ang tapos na ng Senado. Kabilang dyan ang National Employment Action Plan, Internet Transaction Act, Ease of Paying Taxes, Real Property Evaluation and Assessment Reform Act, at Magna Carta for Seafarers. Ang gusto lang niya na maitapos na natin itong mga legislative measures and we committed. Meron po additional dinagdag po ng ating economic team and we committed to support this as well. Wala po kami nakikitang controversial. Wala po kami nakikita na magbibigay perwisyo sa ating mga kababayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Muli namang dinepensa ni Vice President Sara Duterte ang hinihinging confidential funds ng Department of Education. Bukas din daw siya sa pagtuturo ng economic benefits ng martial law at paggamit ng artificial intelligence. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Isa si Vice President Sara Duterte sa mga naging keynote speaker sa 2023 Global Education Innovation Summit sa Seoul, South Korea. Sa kanyang talumpati, iginiit ni VP Sara na malaki na ang pinagbago ng mukha ng edukasyon makalipas ng 2 dekada. Batid niyang malaki rin ang naging epekto ng pandemya sa pag-aaral ng mga bata. Pero nariyan ang mga makabagong teknolohiya na pwedeng gamitin ng mga estudyante. Kabilang na dyan ang artificial intelligence na bukod sa mga estudyante ay pwede ring mapakinabangan ng mga guro. Education today must now exist side by side with technology, which continues to grow at an astoundingly rapid pace. The ultimate result of all our efforts should be the molding of productive and peaceful global citizens equipped with 21st century skills, but with a heart for nation building. Pero babala ni VP Sara, hindi lahat ay dapat iasa ng mga estudyante sa teknolohiya. Mahalaga raw na magbasa at mag-aral at higit sa lahat ay maging mapanuri sa mga nababasa at nakikitang impormasyon. It is equally important to teach how to differentiate truthful information from the untrue, to know what contributes to a learner's development and what does not, and what will instill in them the correct values that will turn them into productive citizens of our respective countries. Binisita rin ni Vice President Duterte ang Filipino community sa Seoul. Sa isang panayam, sinabi ni VP na bukas ang DepEd na ituro ang mga aniyay naging economic benefits ng martial law, alinsunod sa mungkahi ng Armed Forces of the Philippines. Pwede nating i-refer sa ating curriculum and teaching strand sa Department of Education kasi ito yung strand kung nasaan yung ating mga scholars and academic experts at sila yung gumagawa ng curriculum guides. Pwedeng pag-usapan ng Department of Education at Department of National Defense. Hindi naman niya nasagot ng maayos ang mga tanong tungkol sa plano ng DepEd na alisin ang pangalang Marcos sa pagtalakay sa paksa ng diktatura. Meron din silang explanation para dito. Sabi ko nga, ito yung strand ng Department of Education na nandun yung mga academics at sila yung gumagawa ng curriculum natin. Ito din yung strand ng DepEd na gumawa din ng matatag curriculum. So, hindi lang sila yon na nasa loob ng curriculum and teaching strand at meron din silang mga consultants sa labas ng Department of Education. Muli rin niyang ipinagtanggol ang paghingi ng DepEd ng confidential funds. Ang confidential funds ay pinopropose ng Department of Education at ng Office of the President base sa assessment namin sa pangangailangan namin sa trabaho namin. Mas napapadali yung aming trabaho in terms of intertwining with national security. Natututo ka
mag-filter kung ano yung pakikinggan mo, ano yung hindi mo pakikinggan, at natututo ka na mag-focus kung ano yung kailangan gawin at wag mawala sa kung ano yung vision mo sa buhay. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Susunod, mga nagsasabing golden age ng bansa ang panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. inalmahan ng mga biktima ng martial law. Ilang retiradong general nagsama-sama rin kaina para ipagtanggol ang deklarasyon noon ng martial law, pero inamin ding nagkaroon ng mga pang-aabuso. At mga dating opisyal ng NTF-ELCAC na sina Lorraine Badoy at Antonio Parlade Jr. guilty sa pangre-red tag ayon sa ombudsman. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Sinabayan ng protesta ang anibersaryo ng martial law ngayong araw. Tinapatan naman yan ng Marcos loyalists na ibinida ang magandang epekto raw ng batas militar. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Never again! Never again! Never again to martial law! Nagmarcha mula Liwasang Bonifacio pa Menjola ang iba't ibang grupo sa ika-51 anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Mga nakaitim ang mga rallyista. Simbolo raw ng madilim na karanasan noong batas militar. Hindi raw totoong golden age ang panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Mahalaga na makintal sa isip ng mga kabataan, lalo na sa kanila, na hindi nakaranas ng martial law, na masama ang martial law. Hindi ito masaya. Ang martial law ay larawan ng pagkabaon sa utang ng Pilipinas. Nagtirik pa ng mga kandila ang mga rallyista sa harap ng barikada papasok ng Malacanang compound. Nabantay sarado naman ng mga pulis. May ilang militanteng grupo ring nagtipon-tipon sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City. Kabilang sa mga nakiisa si Jimmy Regalario, isa sa mga unang naging biktima ng batas militar noong September 21, 1972. Sa edad na 75, sariwa pa raw sa kanyang alaala kung paano siya pinahirapan noon ng mga sundalo. Nakahiga ka, nakadanggel yung ulo mo sa isang parang tabla na mahaba. At habang nakadanggel yung ulo mo, binatakpan ng mabahong basaan yung mukha mo. At unti-unting binubuhusan ng tubig. At hanggang sa lumabas yung dugo niya, mga suntok sampal lang ang inabot mo. Pero pagdating dun sa hindi nila alam kung ano ikakaso. Sa gitna ng mga nagprotesta kontra martial law, nagtipon naman sa ancestral house ng pamilya Marcos sa San Juan ang ilang Marcos loyalists. Nagdaos ng forum na pinangunahan ng panganay ng dating Pangulo na si Senator Amy Marcos. Kinausap muna kami ng tatay ko, sabi niya, hindi ako sigurado sa mga mangyayari sa mga susunod na buwan. Nasa peligro tayo, ang ating pamilya, at ang buong bansang Pilipinas. Ayoko na kayong isipin. Kailangan ko magdesisyon. Nagsalita rin ng mga retired general na pawang mga aktibong sundalo pa lang noon. Kabilang sa mga dumalo si dating National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. Taliwas sa pahayag ng mga grupong nagrally, may magandang naidulot daw ang martial law, gaya ng pagkakaroon ng disiplina sa bansa. Pero hindi kinakaila ni Esperon na may mga naganap ding pang-aabuso noong martial law. Nagkaroon ng disiplina. Pero hindi ko tinatatwa na marami ding abuso. May mga abuso. Marami akong nakitang abuso. Pero para sa akin, at least hindi nanalo ang NPA. Ayon sa Amnesty International, hindi bababa sa 50,000 ang inaresto at ikinulong noong panahon ng martial law. Sa bilang na ito, higit 11,000 ang tinorture, habang higit 2,000 ang pinatay at nawawala. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Sa nakaraang mga taon, samut-saring naratibo ang lumitaw at nauso tungkol noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang mga naratibo ay madalas umiikot sa tatlong issue na hindi raw siya diktador, wala siyang kinupit at ang panahon daw niya ang golden years ng Pilipinas.
Sa explainer po natin ngayong gabi, simpleng paliwanag lamang na base po sa kasaysayan, datos, mga desisyon ng Korte. Una po ang issue ng diktadurya. Kamakailan, inamin ng DepEd na inutos nito na hindi dapat gamiting magkasabay ang mga katagang diktadurang Marcos sa grade 6 araling panlipunan. Diktadura na lang daw. Noong September 2022 naman, sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi totoong diktador ang kanyang ama dahil parati itong kumukonsulta daw sa lahat ng sektor. Pero nung dineklara ni Marcos ang martial law, 51 taon na nakakaraan, ang una po niyang ginawa ay pinadampot hindi lamang ang mga rebelde, kundi pati ang mga kalaban niya sa politika. Sama-sama po silang hinakot sa bikutan, mga politiko, mga human rights lawyers, at pati na rin ang mga miyembro ng media. Ang Letter of Instruction number 1, inutos ang pag-take over ng militar sa mga media outlets, kasama po ang ABS-CBN, ang ABC5, at ang mga malalaking pahayagan gaya po ng Manila Chronicle at Manila Times at ang Philippines Free Press. September 25 naman, nilabas ng Department of Public Information ang Department Order number 1 na nagbabawal sa mga ulat na kritikal sa administrasyon. Kailangan mga storyang positibo lamang ang lalabas. Sa mga susunod na taon, ang mga papayagan lamang na media outlets ay ang mga pag-aari o kontrolado lamang ng gobyerno o ng mga kamag-anak ng Pangulo. May panahon pa na ang mga storya kailangang aprubahan muna ng mga military censors. 6 na taon ding namahala si Marcos sa pamamagitan lamang po ng mga presidential decrees hanggang sa mabuo muli ang Batasan Pambansa o yung Interim Batasan Pambansa taong 1978. Ang pangalawang issue, ang issue po ng ill-gotten wealth. Ginigit na marami na napatunayang walang sala raw si Marcos dahil sa tatawag na Trial of the Century sa New York, kung saan napawalang sala daw ang mag-asawang Marcos. Ang hindi po alam ng marami, ang New York case ay hindi po tungkol sa korupsyon sa Pilipinas dahil hindi naman pwedeng ihabla ang mga Pilipino sa Amerika para sa korupsyon na nangyari daw sa Pilipinas. Ang kaso po ay natawag na RICO case or Racketeering Influence and Corrupt Organizations Act. Pera mula sa racket o racketeering ang ginamit ni Marcos para bilhin daw ang 4 na gusali sa US. Pangalawa, ang napawalang sala lamang ay si Imelda, hindi po si Ferdinand dahil si Ferdinand ay namatay bago matapos ang paglilitis. Pangatlo, napatunayan din sa huli na si Marcos nga ang bumili ng mga gusali at katunayan nabawi rin o binawi rin ng gobyerno ang mga gusaling ito at kalaunay na ibenta na. Isa pang issue ay ang Swiss bank accounts na binuksan ng mag-asawang Marcos noong pang dekada 60. Dahil sa principal at sa interes, umabot na pa ito sa $650 million. Taong 2003, tuluyan na pong binawi ng Korte Suprema ang perang ito. Taas ang sinabi po ng Korte Suprema na ill-gotten wealth ang perang ito at dahil labis-labis ito sa legitimate income ng Pangulo. Ito nga sabi dito, the foreign foundations here were set up to conceal the illegally acquired funds of the Marcos spouses. The Swiss deposits should be considered ill-gotten wealth and forfeited in favor of the state. Yan po ang sabi ng Korte Suprema noon pang 2003. At ang huling issue, ang umunoy golden era ng Marcos years na gustong ibalik ng ilan. Kung titingnan po natin ang opisyal na datos ng mismong gobyerno, umakyat po ang GDP ng Pilipinas sa 8.9% noong 1973 at 8.8% naman noong 1976. Magandang mga numero po yan. Pero maliban doon, naglalaro lamang sa mga numero na 3 to 5% ang GDP. Ang lalong kapansin-pansin, bumagsak po tayo sa negative 7% growth noong 1984 at 1985. Kung kailan talagang lugmok na po ang ekonomiya. Taong 1985, isa na po sa bawat 2 Pilipino, kalahati po ng populasyon, may tuturing na mahirap. Samantala, patong-patong na po ang mga utang at ang Pilipinas ay muntik ng mag-debt default. Pero paano mga programang pinagmamalaki ng marami, gaya po ng Masagana 99, ang programang nagpataas daw ng produksyon ng palay. Taong 2020, pinagmalaki po ni Senadora Amy Marcos ang Masagana 99 sa isang Senate hearing at sana raw ay gayahin ito ng gobyerno. Pero kinontra siya ng mismong resource person ng Senado, ang doon nakaupong Finance Secretary na si Carlos Dominguez. Ang sabi po ni Dominguez, nagkaroon ng malaking problema ang gobyerno sa Masagana 99 dahil higit 800 bangko ang nalugi.
Dagdag pa ni Dominguez, hindi rin totoo na nakinabang ang mga magsasaka at nag-export tayo ng bigas dahil sa programang yan. Ang sabi ni Dominguez, hindi raw tayo nag-export ng bigas noong panahon ni Marcos. Guilty sa pangre-red tag ang dalawang dating opisyal ng NTF-ELCAC na sina Lorraine Badoy at Antonio Parlade Jr. Yan ang desisyon ng Office of the Ombudsman sa kasong inihain ng National Union of People's Lawyers. Reprimand o pagsasabihan lang ang parusa sa dalawa. Matatanda ang inakusahan ni na Parlade at Badoy ang NUPL na may kaugnayan daw sa mga komunista. Sa isang pahayag, sinabi ng NUPL na hindi man nila nakuha ang inaasahang parusa, may tuturing pa rin daw itong warning shot o babala laban sa mga nangre-red tag na opisyal ng pamahalaan. Iniugnay ng isang vlogger si Senator Risa Ontiveros sa CPP-NPA. Protektor daw ang senadora ng rebelding grupo. I-fact check po natin yan. Mainit na usap-usapan ng confidential fund sa proposed budget ng Department of Education na gagamitin umano sa paniniktik sa NPA recruitment at iba pang illegal activities sa mga eskwelahan. At kasabay nito, muli na namang nabuhay ang akusasyong konektado sa CPP-NPA, ang unang kritiko ng confidential funds na si Senator Risa Ontiveros. Ang sabi sa isang video, tila protektor ng CPP-NPA si Ontiveros. Ito po ang reaksyon ng uploader sa pahayag ng senador na hindi dapat madamay ang mga estudyante sa mga surveillance activities ng DepEd. Dagdag pa ni Ontiveros, dapat ay i-reallocate na lang ang pondo at mag-focus ang ahensya sa tunay nitong mandato. Hindi nagustuhan ng vlogger ang pahayag na ito ni Ontiveros at kinestyon kung pansariling interes lamang ang pinoproteksyonan ng senador. Ang video na pinost sa Facebook, meron na pong 10,000 likes at 434,000 views. Ang version naman ito sa YouTube, meron na pong 35,000 views. Mga kapatid, hindi po totoo ang akusasyon laban sa senadora. Sinuri po yan ng Facts First PH at ng Rappler. Walang kahit anong report na nagpapahiwatig na si Ontiveros ay konektado, sumusuporta o protektor ng NPA. Ilang beses na rin pong pinasinungalingan ng ilang fact-checking groups ang akusasyon na ito. Dati na rin tinanggi ng senadora na konektado siya sa NPA. Handa rin umano siyang magsalita laban sa mga pang-aabuso ng rebelding grupo. Sa panahon ngayon na marami tayong nababasa o napapanood na kung ano-anong pinagmumukhang legit na balita, maging mapanuri po sana tayo bago tayo maniwala at magpakalat ng maling impormasyon. Susunod, electronic or e-lotto ilulunsad ng PCSO. Mga lotto dealer umaalma. At band director sa Amerika na ayaw tumigil sa pagpapatugtog, ginamitan ng taser ng mga pulis. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Pwede nang maging instant milyonaryo gamit lang inyong cellphone. Balak na kasing gawing online ang pagtaya sa loto. Inalmahan naman yan ng mga may-ari ng loto outlets. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Kahit saang sulok ng bansa, merong loto outlet. Pinipilahan yan ng marami nating kababayang nangangarap na maging instant milyonaryo. Lalo na kung lumobo sa milyong-milyong piso ang jackpot. Pero noong kasagsagan ng pandemya, tumamlay ang mga tayaan dahil sa kaliwat ng lockdown. Kaya ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO naisipang gawing online na ang pagtaya sa loto. E-lotto, we think will really boost the income of PCSO, more money for charity and of course for taxes. Kaya minarapat namin na magkaroon ng e-lotto, yung web-based and app-based na facility para sa mananaya. 24/7 pwedeng tumaya sa e-lotto. Hindi gaya ng mga lotto outlets na may operating hours lang. At dahil digital na, hindi mo na aalalahanin kung mabasaman o matiklop ang inyong lotto ticket. Electronic na rin and the phone should be enrolled. No? I-part ng KYC talaga sa phone may enroll. So, unless payagan mo yung ibang tao to access your ticket, hindi magagamit yun ng kahit na sino.
Target ng PCSO na i-roll out ang web application nito sa Oktubre at mag-full blast na ng operasyon sa Nobyembre. Pero ang malaking tanong, hindi kaya delikado ito sa dayaan at hacking? The ICT is involved. We have consulted them, no? Saka there will be a third-party consultant na experts namin. All the threats to the e-lotto already have been addressed. Meron naman tayong WLA, yung World Lottery Association. That's an international organization that we adopt the best practices doon. Kasi tayo na lang yata hindi naka-adapt sa e-lotto. Tinitiyak din ng PCSO na hindi makakalusot sa pagtaya ng e-lotto ang mga menor de edad. Ano naman kaya ang say dyan ng mga suki ng loto? Pabor din sa mga katulad ko. Anytime pwede kang tumaya. Isip din kung wala kang load, wala, hindi ka rin makataya. Kasi offline, hindi ka makapasok. Mas better yung naka-direct ka sa outlet. Nangangamba rin ang mga may-ari ng lotto outlet na malugi sila kapag nagsimula na ang e-lotto. Maapektuhan yung kagaya naming merong pwesto. Kasi yung iba hindi na nga lalabas, mag-online na lang. Sigurado maapektuhan yung sales namin. Giit ng PCSO, hindi pa rin naman tuluyang mawawala ang mga lotto outlet. Ang tingin po namin, yung digital will cater to a different group of people. Yung pong ayaw pumila, ayaw maulanan, ayaw maarawan, yung mga walang parking, yan po yung mga deterrent sa pagtaya eh. Makakatamad naman, pupunta pa ako. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Inaresto at ginimitan ng taser ang isang band director sa Alabama sa Amerika. Yang kuwang yan ang body camera ng Birmingham Police. Maririnig na ang pagmamatigas ng high school band director sa utos ng mga police na itigil na ang pagtugtog. Tapos na kasi ang football match pero ayaw pang paawat ng banda. Dahil dyan, dinakip na ang band director na pumalag pa rin hanggang sa dinamitan na siya ng taser. Dinala sa ospital ang lalaki at bago idiretso sa presinto, naharap siya sa mga kasong disorderly conduct, harassment at resisting arrest. Abangan, Diamond Star Marcel Soriano may mensahe sa mga makakaeksena niya sa Kapatid Hapon Champion Show na Pira-Pirasong Paraiso. At Catherine Bernardo, waging outstanding Asian star sa International Drama Awards sa South Korea. Tuloy-tuloy balitaan dito sa Frontline Tonight. Showbiz Tonight na tayo! Gina G, si Donnie Pangilinan para sa kanyang upcoming movie tungkol sa esports. Kasama niya rito ang kanyang pamilya. May bongga namang welcome party ang Pira-Pirasong Paraiso sa bago nitong cast member. Walang iba kundi ang nag-iisang Diamond Star na si Maricel Soriano. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Fit for a queen na pagsalubong sa nag-iisang Diamond Star na si Maricel Soriano. Malaki po. Siya ang bagong cast ng Kapatid Hapon Champion Show na Pira-Pirasong Paraiso. Sa press con, winelcome siya ng lead stars ng show na sina Elise Hoson, Alexa Ilacad, Charlie Dizon at Loisa Andalio. Napa-throwback naman ng Diamond Star kung paano siya nagsimula umarte. Alam mo yung feeling ko ng bata ko na nagmamadali ako para mag-mature, para maintindihan ko lahat yung nangyayari sa buhay ko. At dahil kasama nila sa set ang Diamond Star, lalo pang na-inspire ang cast ng serye, pero may halong kaba. Pero ang mensahe sa kanila ng Diamond Star. Huwag kayong ma-intimidate kahit kanino kasi masisira yung acting nyo. Yung role nyo, parang makakain yun. Hindi kayo makikita, hindi makikilala, hindi magagampalan yung dapat yung gampanan. Gaganap si Maricel bilang si Amanda, ang lola ng magkakapatid na Paraiso. Makaka-showdown niya sa aktingan ng kapwa showbiz veteran na si Snooki Serna.
Masaya kami. Diyos ko, wala kaming ginawa kundi mag-reminisce. Okay na okay kami dalawa. Ang ganda namin pagkasama together. Napapanood ang Pira-Pirasong Paraiso Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. At 2:30 p.m. naman tuwing Sabado dito sa TV5. Family affair naman ang peg ng mga Pangilinan sa first ever film about esports na GG. Bida rito si Donnie with his mom Maricel na co-producer din ng pelikula kasama si Daddy Anthony. Si Hannah naman nakatoka sa creatives. Para naging reunion na rin namin kasi tagal na namin di nagkikita ng ganun katagal. We've been so busy doing our own thing. My mom was working on her serye. I was working on a movie. Just like all birds, one stone. Dream come true daw ito para sa kanilang pamilya. Nakakatuwa to be part of a family project. Ako yung driver going to the set. Tapos sabi ko, teka muna, ako yung artista dito ah. Tapos andun si Anthony. Di mo ako dinrive ah. Hindi, ibang time tayo. Si Daddy tsaka si Hannah dinadrive ko. Sabi nila, ano gusto mo yung producer mag-drive sa'yo? Makakasama rin sa pelikula mga gamer ding aktor tulad na E.G. Boy Flores at senior high star Baron Geisler. Target ng Pangilinan fam na maipasok ang pelikula na co-produce ng Signal Entertainment sa upcoming Metro Manila Film Festival. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Heto ang isa pang chika. Tinanggap na ni A Very Good Girl star Catherine Bernardo ang kanyang parangal sa Seoul International Drama Awards sa South Korea. Too Good To Be True의 여주인공이 정말 아리따운 모습으로 함께 한국의 레드카펫을 거늘어주고 계시네요. Bago ang mismong awarding, rumampa muna sa red carpet si Catherine. Stunning ang aktres in her white outfit made by Filipino fashion designer Martin Bautista. Nanalo si Catherine ng Outstanding Asian Star Award para sa pagganap niya sa hit Pinoy series na Too Good To Be True. Bukod kay Catherine, inawardan din ang Thai actor na si Gun Atapan Punsawat at nakapag-selfie pa silang dalawa. Sa acceptance speech ni Catherine, pinasalamatan niya ang bumuo ng Too Good To Be True, pati na ang mga fans niya at mga health worker na tulad ng character ni Catherine sa serye. Nag-trending worldwide si Catherine matapos niyang tanggapin ang kanyang award. Pakinggan natin ang kanyang speech. 때문이었습니다. 러브 스토리를 관객분들께 보여주고 싶다는 것 이상으로 알츠하이머 병이라는 이야기를 계속해서 만들 수 있었으면 좋겠습니다. 필리핀인으로서 이 무대에 설 수 있어 정말 자랑스럽고 At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Thursday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampagood night, nag-ala Spider-Girl ang isang batang babae sa Fujian province sa China. Nakakaakyat kasi siya ng pader nang walang kahirap-hirap. Sa CCTV footage sa kanilang sala, makikitang nanonood ng TV ang tatlong bata. Ang isa sa kanila, unti-unting gumapang paket ng kisame, parang eksorsista, hanggang makarating sa tuktok. Ayon sa ina ng bata, nagulat siya sa trick ng kanyang anak. Pero may science daw sa spider stunt nito. Dahil gawa sa tiles ang pader nila, mabilis daw itong kumapit sa balat ng kanyang anak. Pero kung ako makita na totoo, matatakot ako. Oo, di ba? Parang stress ako ha. Although may future yung bata. Ano? Akit bahay. At yan po ang 45 minutes mag-imayos malagang headlines. Huwag tumama si Johnny. Balitan diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa balita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Edling Gao. Magandang gabi.